Ating mahal na Panginoon at luwalhatiin po kanya dakilat na ng pangalan. Salamat po sa makalangit na awitin na inawit po tinali ng ating minamahal na mga mag-awit, mga minamahal para ating po may paabot ang pagluluwalhati at pagsamba sa ating dakilat buhay na Diyos sa matamis at mapagpalang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, at minsan ng patay po idadako sa pinakamahalagang bahagi ng ating programang ito, mga minamahal. Walang iba kundi ang pakikinig natin ng banal na salita ng ating mahal na Panginoong Hesus. At bago po tayo dumako sa pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoon, tayo po muna'y dumako sa maikling pananalangin upang pakalangisan ng ating mahal na Panginoon ang kanyang mga banal na salita, mga minamahal. At ito po'y kasangkapanin ng ating buhay ni Diyos upang tayo po ay maimulan sa buong katotohanan at makapaglingkod po tayo sa isang totoo, buhay at makapangyarihan Diyos ang ating mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin sa oras na ito. Hallelujah. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihan mong pangalan Kristo Jesus. Sa mga oras nito, mahal na Panginoon, narito po kami sa iyong banal na harapan. Walang sawa po kaming dumudulog at nagsusumamo na kami yung patuloy na kahabagan. Sa oras nito, linisin mo ang aming puso. Marapatin mo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at ng aming mga pagkakasala. Daming dalangin ng iyong gabay, Panginoon. Dalangin po namin yung patnubay, yung paglalangis. Hallelujah. Sa gabing ito, mahal na Panginoon, sa aming pangaral sa programang ito, mahal na Panginoon, Diyos, buksan mo ang aming puso, ang mapangunawa ng aming minamahal ng mga tagapakinig, mga yabang lingkod, mahal na Panginoon, tunay na saganang akin ay wala pa akong magagawa. Anoint the words, Lord, put the words in my mouth, leading prayer for beloved honorable pastor, in the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway, ginagapos ang lahat ng demonyong hadlang, magawat na lang ng kaaway, cast out right now, and bind the power of darkness, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. At luwalhatiin po ang dakilat banal ng pangalan ng ating buhay na Diyos. At minsan na pang muli, narito po kami mga minamahal sa programang ito, sa gawain ito upang ipahayag po ang salita ng ating mahal na Panginoong Jesus. At bago pang lahat, all the glory, honor, majesty, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And give double honor and respect to our dearly beloved honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, the interim prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish loving memories, blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, to our beloved children, to whole blessed Almeida family, and pleasant evening po sa lahat po ng ating mga beloved viewers, mga minamahal sa gabing ito, at ganoon din naman sa lahat po ng ating minamahal ng mga kababayan sa buong Luzon, sa buong Visayas, sa buong Mindanao, sa buong Zamboanga, sa lahat po ng ating mga Muslim brothers na patuloy pong umaantabay, mga minamahal sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Ito po ang programa ng Jesus Miracle Hour under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry, headed by a dearly beloved honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida. At amin din pong ipinapaabot ang aming pong pagbati sa lahat po ng naabot ng programang ito, sa ating pong mga kapatiran na naroon sa ibayong dagat, sa lahat po ng OFWs, mga kapatiran natin na talagang nagpapagal, minamahal sa pagtatrabaho, nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya. At the same time, ay makatulong po sila sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa lahat ng ating mga kapatiran, mga minamahal sa dako ng Malaysia, sa dako ng Australia, sa dako po mga minamahal ko ng Dubai, sa dako ng Qatar, sa dako ng Singapore, sa dako ng Taiwan, sa mga kapatiran po natin na sa dako ng US, sa New Jersey, San Fernando, mga minamahal, at maging sa dako ng Canada, sa ating po mga kapatiran na doon sa dako ng Calgary, minamahal, beloved Kuya Eric Garcia, amin po pinapaabot ang pagbati sa inyo po dyan, mga minamahal, at maging sa mga kapatiran po natin sa dako ng Grand Ferry, sa dako ng Perth, Australia, sa mga kapatiran natin na bagaman sila po ay nasa dako, mga minamahal po ng ibang bansa, sila po ay patuloy na naglilingkod, at sa mga kapatiran po natin sa dako ng Saudi Arabia, although na mayroon pong isang kapatiran na nag-chat sa akin, mga minamahal, ang sabi niya, naman talagang sila po ay ginigipit sa kanilang paglilingkod at hindi po sila malaya sa pagsamba. Hindi katulad ng banal na gawain natin dito sa dako ng Pilipinas, mga minamahal, ay malayang-malaya po tayong nakapagbibigay papuri at luwalhati sa ating mahal na Panginoon. Samantalang sila, dahil sila nandoon sa ibayong dagat,
mga minamahal sa dako ng Saudi Arabia, meron pong sariling tradisyon at hindi po pwedeng mga minamahal ipangaral ng lantaran doon ang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Yung good tidings, yung gospel ng mahal na Panginoon ay hindi natin pwedeng ipangaral sa ganong mga lugar. Kaya dito sa Pilipinas, pinagpala po ang bansa ng Pilipinas sapagkat dito po ay malaya nating naisisigaw ang dakila at mga kamanghamanghang mga gawa ng ating mahal na Panginoon. At tayo na po idadako sa pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoon sapagkat ang ating oras ay hindi po mapigilan. Minamahal, ating pong handang ating pong mga ballpen, ang ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia, lalo tigit sa lahat, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. And let's talk about the topic, pain and suffering to those who receive the mark. Pain and suffering to those who receive the mark. Yung hirap at pasakit na mararanasan ng mga taong tumanggap ng marka. This is not an ordinary mark. This is the mark of the beast. At ang markang ito, mga minamahal, kapag tinanggap ng isang tao, kukontrolin ka ng kaaway. Your both body and soul ay kukontrolin ng kaaway. You worship the beast day and night. Just imagine, mga minamahal, pipilitin ka ng kaaway na sambahin siya, mga minamahal, araw at gabi. At ang markang ito, mga minamahal, if you receive the mark, you are totally condemned. Wala ka na pong kaligtasan kapag tanggapin mo ang markang ito. Kaya ito po'y ang purpose why we preach this topic, dahil ang gusto natin, minamahal, ay ma-enlighten tayo. Sapagkat yung event na ito, natatakan ng marka ng 666 ay talagang nalalapit na. Actually, sa ating panahon ngayon, meron pong mga celebrities at mga matataas na level, mga minamahal ng tao na talagang voluntarily na tinanggap po nila ang markang ito. Sila po yung mga minamahal nagpapa-implant sa kanila pong kanang kamay, mga minamahal ko, ng micro biochip. Amen. At ang sabi ng banal na Biblia, kapag tanggapin mo ang markang ito, mga minamahal, you are totally condemned. Ibig sabihin, wala ka ng kaligtasan na kahit ano po ang gawin mo. Kaya tayo po ay wina-warningan. Ang purpose po, bakit natin pinipreach, mga minamahal, ang ganitong uri ng mga pangangaral, ganitong uri ng mga topiko, upang hindi tayo maging magmang, hindi tayo maging inosente regarding sa big event na ito, mga minamahal. Itinuturo natin ang mga aral na ito upang tayo po ay makapagbantay. Just in case na dumating na po, minamahal, yung pagkakataong ito na tayo po ay pipilitin na, sapagkat sabi ng Biblia, pipilitin tayo na mamarkahan ng markang ito, mga minamahal, upang tayo po ay maging pag-aari na ng kaaway ng ating mahal na Panginoon. Walang iba kundi si Satanas. Itong microchip na ito, mga minamahal, kindly po paki-flash natin, minamahal, sa ating pong screen. Ito po ay napakaliit. Just imagine, mga minamahal, like a grain of rice. Kung makakakita tayo ng isang butil ng bigas, mga minamahal, halos ganoon na ganoon kalaki. Yung kanyang sukat ay 11.5 millimeters, mga minamahal. Sa screen ay makikita natin. Ganyan lang po kalaki. I-input po yan, i-implant po yan, it's either sa noo, mga minamahal, o sa kanang kamay ng tao. Amen. Right hand sa kanang kamay ng tao. Diyan po yan ilalagay. Sa panahon natin ngayon, may mga taong voluntarily. Pero darating ang araw, gagawin po itong compulsory. Mga minamahal, it means sapilitan. Sa panahon natin ngayon, voluntarily. Pamilya, mga minamahal, ang iba ay may mga kumpanya na talagang ang kanilang mga empleyado ay inuobliga nilang magpa-implant ng microchip na ito, mga minamahal. Pero ang sabi pa nga, darating ang panahon, dahil marami nang makakaalam regarding what is microchip, kaya marami ang magiging aware, mga minamahal, sa microchip na ito. Kaya ang iba ay iiwas, ang iba ay hindi magpapalagay, mga minamahal, ng microchip. Pero sabi ng banal na Biblia, gagawa at gagawa ng paraan ang kaaway upang pilitin ang lahat ng tao na malagyan ng microchip, dahil ang microchip na ito po'y encoded, mga minamahal ko, ng numero na sa 666. Kaya nakakatakot tumanggap, mga minamahal ko, ng microchip na ito. Wag na wag po tayong
magpapalagay. Wag na wag po tayong magpapa-implant at all cost, mga minamahal, sapagkat kagaya ng sinabi ko kanina, once you are implanted this kind of microchip, you are totally condemned. Your soul, mga minamahal, ay magiging pag-aari na ng kaaway ng ating mahal na Panginoon. Wala na pong paraan, mga minamahal, para bawiin pa. Dahil ito po ay mga minamahal sagad sa ating kaluluwan na once na i-accept natin ang markang ito, ibig sabihin ay reneject na natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nakakatakot, mga minamahal. Unang talata, ating pong pag-aralan from the book of Revelation, chapter 13, verse 16, after verse 18. Ang sabi po rito, and he caused it all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand and on their foreheads. 17, and that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. In verse 18, here is wisdom. Let him that had understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, in his numbers 603 score and 6. Sa Tagalog, at ang lahat ng maliit o ang lahat ng malaki, mayayaman at mga dukha. Just imagine, ito po ay walang pinipili. Kahit ikaw ay alipin, even you are poor or you are rich, you are free or you are bond. Ikaw ay malaya, ikaw ay alipin, ikaw ay maliit, ibig sabihin ikaw ay mayaman. Anumang uri ka man ng uri ng tao, mga minamahal. Ikaw ay pipwersahin, iipitin ka para tanggapin mo, mga minamahal ko, ang markang ito. Kaya in verse 18, ilalagay ito sa ng Biblia, mga minamahal, ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay at ito'y ilalagay, minamahal ko, sa noo. At nang wag makabili, upang mga minamahal, wag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang meron lamang ng tanda, mga minamahal. Ito po ay nasa 16 articles. Sa 16 articles, mga minamahal, ito po ay nakadetalye doon na ang sinumang mga minamahal tatanggap ng markang ito, sila lamang yung makaka-avail, amen, sa mga subsidy ng government. Sila lamang yung makakabili at makakapagbili. Amen? Hindi ka pwedeng pumasok sa paaralan as long na wala kang marka ng 666. Hindi ka pwedeng, mga minamahal, sumakay sa isang sasakyan kapag wala kang marka ng 666. Hindi ka pwedeng makapag-aral. Hindi ka pwedeng makapasok sa ospital. Hindi ka pwedeng, mga minamahal ko, magbenta ng kahit ano as long na wala kang marka ng 666. Ito po ay kanila pong estratehiya nila upang ang tao ay mapersang tumanggap ng markang ito. Imagine, hindi po kasi ito magiging convenient, mga minamahal, doon sa mga taong hindi tatanggap ng marka. Pero doon sa mga taong tatanggap ng markang ito, ng 666, para sa kanila, ito po ay very convenient sapagkat lahat ay pwede nilang, mga minamahal, gawin. Lahat ay pwede nilang puntahan. Pero doon sa hindi tatanggap ng marka ng 666, sila po ay gigipitin hanggang sila po, mga minamahal ko, ay magpasakop sa kagustuhan ng gobyerno upang tumanggap, mga minamahal ko, ng sais. Ito po ay numero ni Satanas. Take note, numero po ito ni Satanas. Ito po ay marka, minamahal ko, ng demonyo. Ang marka na dapat nating tatanggapin ay hindi marka ni Satanas, hindi marka ng demonyo, kundi ang marka ng pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang sabi ng banal na Biblia, upang wag makabili at wag makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroon lamang tanda sa makatuwid bagay ang pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siya'y bilang ng isang tao. So, makita po natin, mga minamahal, ito po'y biblical. Ito po'y counterfeit ng kaaway. They are possessed both body and soul. Ang kanilang isip, ang kanilang puso, ang taong ito ay possessed, mga minamahal ko, ni Satanas. Kaya nga po siya'y gagamitin ng kaaway para tumayo sa markang ito, mga minamahal. Ito po ay halimaw, sabi ng banal na Biblia, at ang numero na kanyang dala-dala, mga minamahal, ay 666. That is 666.
3:6 po, minamahal. Kaya tayo po ay maging aware sa bagay nito, lalong-lalo na po yung mga bago pa lang ng mga Christian, mga bagong believers, sa lahat ng mga unbelievers, para sa kanila, ito ay kwentong bayan lang. Para sa kanila, ito ay kwentong barbero lang. Ang akala nila, hindi po ito totoo, mga minamahal. Pero sabi ng Biblia, ito po ay biblically nakasulat sa banal na Biblia, for what is written, it is written, and it shall be done. Lahat ng propesya, mga minamahal, sabi ng Biblia, maging ang tuldok at kuwit na nakasulat sa Biblia ay kailangan nating galangin, kailangan nating respetuhin, lalong-lalo na po ang kabuuan, yung konsepto ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon ay dapat nating lubos na maunawaan. Kaya tayo po'y mapalad in our time na meron po tayong mga ngaral na matapang na nangangaral patungkol sa mga topikong ito. Ang purpose nito, mga minamahal ko, ay maging aware tayo sa mga pangyayari sa ating panahon because we are facing on the last days. Tayo po'y nasa huling mga araw na, minamahal. Ang araw natin ngayon ay nasa huling mga araw na. In the twinkling of an eye, in the moment of time, sabi ng Biblia, we shall be like Him. Tayo po'y magiging katulad ng ating mahal na Panginoon. At before yun mangyari, mga minamahal, sabi ng banal na Biblia, dapat ay magkaroon tayo ng additional wisdom, knowledge, yung malalim, deep understanding ang ibigay sa ating pangunawa ng ating mahal na Panginoon. At yan ay kayamanan para sa isang Kristiyano. And then we obtain that kind of deep understanding kapag tayo po, minamahal, ay maging prayerful sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat sabi ng Biblia, the more we know Him, the more we love Him. The more we love Him, the more we know Him. Habang lumalalim yung pag-ibig natin sa ating mahal na Panginoon, lumalalim din yung ating pangunawa sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. At yan po'y treasure ng isang Kristiyano. Kayamanan ng isang Kristiyano na magkaroon tayo ng sapat na karunungan at kaalaman ng kaaway ng salita ng mahal na Panginoon upang hindi po tayo madaya ng kaaway ng ating buhay na Diyos. Revelation chapter 14, kindly po mga minamahal sa ating screen, basahin po natin verse 9 after verse 10. Sabi ng Biblia, mga minamahal, if any man receive the mark in his forehead or in his right hand, sabi ng Biblia, ay iinom ng matinding galit ng ating mahal na Panginoon. In verse 9, after verse 10 from the book of Revelation chapter 14. At ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na nagsasabing malakas na tinig. Kung ang sino mang sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan ay tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ang sabi ng verse 10 ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahandang walang halo sa inumin ng kanyang kagalitan. At siya ay pahihirapan ng apoy at asopre. Ang sabi po rito, mga minamahal, shall drink the wine of the wrath of God, and he shall tormented of fire with fire in brimstone. Mga minamahal, siya po ay pahihirapan ng matinding apoy. Sabi ng banal na Biblia, apoy at asopre sa harapan ng banal na anghel at sa harapan ng kordero ng ating mahal na Panginoon. Ayan, nakakatakot, mga minamahal. Maging aware po tayo dito. Wag na wag tayong tatanggap at any cost, mga minamahal. Kahit po tayo ay pilitin, hanggat maaari ay wag na wag tayong tatanggap ng markang ito because we are totally condemned. Sabi ng Biblia, ang ating puso, ang ating isip, ang ating kaluluwa, ang buo nating pagkatao ay maging pag-aari na, mga minamahal ko ng kaaway. Wala na po tayong chance na makasumpong ng langit at buhay na walang hanggang. Kaya ito po'y itinuturo, madiin na itinuturo, mga minamahal, sa lahat ng mga mananampalataya na kahit ano ang mangyari, wag na wag tayong tatanggap ng markang ito. Sapagkat sabi ng Biblia, ang sino mang tatanggap ng markang ito sa kaniyang noo o sa kaniyang kamay, kanang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na handang walang halo sa inumin ng kanyang kagalitan, at siya'y pahihirapan ng apoy at asopre sa harapan ng banal na anghel at sa harapan ng kordero. This is not a short time, mga minamahal. Hindi yung suffering, yung pain na ito, yung suffering na ito, yung great torment na ito,
na mararanasan ng taong tatanggap ng marka ng 666, hindi po ito temporary lang, hindi po ito isang buwan lang, hindi po ito isang taon lang, hindi po ito 20 years lang. It is everlasting to everlasting. That is eternity. Kaya lahat ng ginagawa natin dito sa lupa, it matters to eternity. Ano ang pininiwalaan mo? It matters to eternity. Ano ang ginagawa mo sa buhay mo ngayon? It matters to eternity. Ano man ang iniisip mo, ano man ang trabaho mo, ano man ang takbo ng buhay mo, ano man ang negosyo mo dito sa ibabaw ng lupa, it matters to eternity. Kaya kapag gumawa ka ng mabuti, it matters to eternity. Maglingkod ka sa mahal na Panginoon, it matters to eternity. Ibig sabihin, minamahal, ano man ang ginagawa natin dito sa lupa, mga minamahal, ay may dakilang biyaya at pagpapala doon sa piling ng ating mahal na Panginoon. And it is everlasting to everlasting. Kaya mag-ingat sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi po biro, mga minamahal ko, ang panahon na darating. Sa verse 11, mga minamahal, Revelation chapter 14, verse 11, ang sabi nito, those who receive the mark will be suffered and tormented day and night. Imagine ha, lahat ng tatanggap, mga minamahal ko, ng marka ng 666, they were tormented day and night. Walang kapahingahan. Walang kapahingahan. Araw, pahihirapan ka. Gabi, pahihirapan ka, mga minamahal. At ang sabi ng Biblia, walang katapusang kahirapan. Kaya nga po, mga minamahal, nakakatakot mapunta ng impyerno. Hell is real. Totoo ang impyerno. Marami tayong mga documentary files na nagpapatunay that hell is real. Totoo ang impyerno. Marami na pong mga minamahal revelation, marami na pong mga minamahal nagkaroon po ng mga minamahal pananawin. Kanila pong nakita, mga minamahal, ang kanilang karo ay napunta ng impyerno. And then, documented po, mga minamahal, na totoo ang impyerno. Sa YouTube, mabasa natin, mapapanood natin na meron pong mga minamahal topically na ating mababasa, ating mapapanood na nagpapatunay na ang impyerno, minamahal ko, ay totoo. Sa verse 11, ano pong sabi? At ang usok ng hirap nila, usok ng hirap, sabi sa English, smoke of their torment. Smoke of their torment. Ang usok ng hirap nila ay napapailan lang magpakailan, kailan pa man. This kind of torment, sabi ng Biblia, mga minamahal, ascended up forever and ever. Walang hanggang yung hirap, yung usok ng hirap na ito. At ang sabi ng Biblia, at sila'y walang kapahingahan, araw at gabi, they were tormented day and night. Silang mga nagsisisamba sa hayop at sa kanyang larawan at sino mang tumanggap ng tanda ng kanyang pangalan. It is mark of the beast. Ay, wag na wag tayong tatanggap ng markang ito sapagkat wala na tayong kaligtasan. Parang isinangla na natin. Hindi nga tama yung word na isinangla dahil yung isinangla matutubos pa. Parang ibinigay na natin yung buhay natin kay Satanas, yung kaluluwa natin. Tayo po'y magiging pag-aari na ng kaaway ng ating mahal na Panginoon, which is na tayo pong mga anak ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y pag-aari na ng Diyos. We are bought with a price. Sabi ng Biblia, tayo po'y tinubos ng ating mahal na Panginoon sa magitan ng kanyang banal na dugo, hindi sa magitan ng pera, hindi sa magitan ng ginto, hindi sa magitan ng anumang uri ng kayamanan sa ibabaw ng lupa, bagkus tayo po ay binili. Tinubos tayo ng ating mahal na Panginoon sa magitan ng kanyang pagpapadana ng kanyang banal at dakilang dugo. At alam ninyo, mga minamahal, yung mga taong tumanggap ng marka ng 666, they were tormented day and night. Sa Revelation chapter 16, verse 1 after verse 2, mga minamahal, or verse 1, after verse 11, rather, mga minamahal, dyan po natin mababasa isa-isa yung great torment, mga minamahal, the 7 bowls of God's wrath, 7 mangkok ng galit ng ating mahal na Panginoon na kanyang ibubuhos sa ibabaw ng lupa at kanyang pahirapan, lalong-lalo na yung tumanggap ng marka ng 666, yung mga tao na may iwan sa araw ng pagdagit ng ating mahal na Panginoon. Kagaya nung araw ng Martes, nagkaroon po tayo ng live, mga minamahal, dito sa ating Miracle Hour, at ating pong itinakil sa ating preaching yung mga minamahal, 2 lalaki na nasa bukirin, ang isa ay iiwan, 2 babae na nasa gilingan, ang isa ay kukunin, ang isa ay iiwan. So ang sabi ng Biblia, you are blessed among the blessed kapag ikaw ang kunin ng ating mahal na Panginoon. It means you are worthy.
ikaw ay karapat-dapat, mga minamahal ko, sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang huhusga at hahatol sa atin na hindi po yung ating pastor, hindi po yung mga preacher ang hahatol sa atin kung tayo ba ay karapat-dapat, tayo ba ay kaaya-aya, mga minamahal, tayo ba ay malinis, tayo ba ay dalisay, tayo ba ay sakdal, tayo ba ay matuwid sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Ang Diyos mismo ang hahatol. Kaya yung performance natin, mga minamahal, hindi tayo nagpapagalingan sa harapan ng tao. Kung tayo po ay nagpe-perform, yung performance natin ay inaalay natin sa ating mahal na Panginoon. Dahil sa Diyos natin inaalay yung ating mga performance, we need to make it sure na ibigay natin yung the best natin para sa mahal na Panginoon. Kagaya po ng inyong abang lingkod, sabi po ng ating beloved minister, James Podge Almeida, mga minamahal, the only son of our beloved honorable pastor, ang sabi niya kapag siya po ay tumutugtog, minamahal, ibinibigay niya yung the best niya para sa mahal na Panginoon. Bakit? Dahil hindi natin alam kung ano ang bukas. Kung makakatugtog pa ba tayo bukas? Kung makakakanta pa ba tayo bukas? Kung tayo ba'y makakapangaral pa ba bukas? Kaya kung ano ang ginagawa natin ngayon, ibigay natin yung the best natin dahil hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Kung buhay pa ba tayo bukas? Humihinga pa ba tayo bukas? May taglay pa ba tayong kalakasan bukas? O baka naman wala na? So ang ibig sabihin ng ating beloved Minister Podge, mga minamahal, ay kung ano ang magagawa natin ngayon. Ibigay natin yung the best natin. Lalong-lalo na, mga minamahal, yung best performance natin ay piniperform natin para sa hari ng mga hari at sa Panginoon ng Panginoon. Purihin ang ating mahal na Panginoon. So verse 1, mga minamahal, from the book of Revelation, mag-start tayo ng pagbasa. Mahaba-habang bersikulo po ito, mga minamahal. At salamat at medyo meron pa tayong ilang minuto para may discuss, mga minamahal ko, kung ano yung pain, kung ano yung suffering na mararanasan ng mga taong tumanggap ng marka ng demonyo, marka ni Satanas. Ang sabi ng verse 16, mga minamahal, and I heard a great voice out of the temple saying to 7 angels, go your ways and pour out the vials of the wrath of God upon the earth. At narinig ko ang isang malakas na tinig, sabi ng Tagalog, na mula sa santuaryo, na nagsasabing, ang 7 anghel ay humayo kayo at ibuhos ninyo ang 7 mangkok ng kagalitan ng ating mahal na Panginoon, 7 vials of God's wrath. Hindi lamang po ito isa, hindi lamang po ito 2, 7 mangkok ng matinding galit ng ating mahal na Panginoon. Sa ngayon, pinipigilan ng Panginoon yung kanyang galit sa ibabaw ng lupa sapagkat ang kasalanan ng tao ay parang usok na pumapailan lang sa trono ng ating mahal na Panginoon. Kagaya ng panahon ni Noah, ang kasalanan ng mga tao sa panahon ni Noah ay kagaya ng usok na pumapailan lang doon sa luklukan ng ating mahal na Panginoon. Kagaya ng kasalanan ng mga tao sa ating panahon ngayon. At kung ating pong ihahambing yung kasalanan ng mga tao sa panahon ni Noah, i-compare natin sa kasalanan ng mga tao, mga minamahal, sa ating panahon ngayon, ay mas makasalanan. 100% po yan, mas makasalanan ang mga tao sa ating panahon ngayon. Dahil tayo po'y, mga minamahal, narito na sa huling mga araw. And I believe na yung attitude ng tao ay magiging mas worse pa habang papalapit ng papalapit ang pagdating ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia, on the last days, mga minamahal, time shall be perilous, mga minamahal. Magiging mapanganib, magiging nakakatakot ang panahon sa huling mga araw. Kaya tayo pong mga anak ng mahal na Panginoon, masyado tayong confident, mga minamahal, dahil alam natin meron tayong buhay na Diyos na kailanman ay hindi tayo iiwan at pababayaan. Amen? Kaya ang sabi rito, mga minamahal, sa verse 2, and the first went and poured out his vial upon the earth, and there fell a noisome and grievous sore upon the men, which had the mark of the beast, and upon them which worshipped his image. Sa Tagalog, at humayo ang unang anghel, at ibinuhos yung kanyang mangkok, minamahal ko, sa lupa. At ang sabi ng Biblia, naging sugat na masama at mabigat sa mga taong may tanda ng hayop na yaon at ang mga nagsisisamba sa kanyang larawan. Ang sabi ng Biblia ay naging sugat na masama. Hindi lamang po ito sa isang parte, mga minamahal. Hindi lamang po ito sa isang parte ng katawan. Sa buong katawan, mula ulo hanggang talampakan, ang kanilang buong katawan ay mapupuno, mga minamahal ko,
ng isang sugat, hindi lamang ordinaryong sugat. Sabi ng Biblia, sugat na masama at ito'y magiging mabigat sa mga taong may tanda ng hayop. Ibig sabihin, sila'y makakaranas ng matinding kapighatian, matinding hirap, dahil ang kanilang sugat na mararanasan ay hindi lamang sa isang parte ng kanilang katawan, kundi mula ulo hanggang sa kanilang talampakan, ang kanilang buong mukha, ang kanilang buong katawan, ang kanilang buong binti, ang kanilang buong paa, ay mapupuno mga minamahal ng masamang sugat, sabi ng banal na Biblia. Sa verse 3, mga minamahal, ang sabi po rito sa verse 3, ang sabi ng salita ng ating mahal na Panginoon, the sea became blood like the dead, and every living, mga minamahal, in the sea, ay mamamatay. Yang lahat ng mga tao, mga isda, lahat ng uri ng hayop na nabubuhay sa karagatan, ito'y mamamatay. Unang-una, ang katawan ng tao ay magkakaroon ng maraming sugat mula sa kanyang ulo hanggang sa kanyang talampakan. Ang pangalawa, ibubuhos, mga minamahal, ng pangalawang anghel ang kanyang mangkok, pangalawang mangkok, at ang tubig ay magiging dugo. At ang sabi ng Biblia, hindi lamang po ordinaryong dugo. Ito'y dugo katulad ng isang patay na tao. So yung dugo ng patay ng tao ay mabaho, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, ang dagat, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, yung ikalawa ay bubuhos sa dagat at naging dugo na gaya ng isang patay na tao. At ang nangasa dagat, mga minamahal, lahat ng ito ay mamamatay. Lahat ng isda na nasa dagat mamamatay. Kawawa naman yung mga minamahal, mahilig sa isda. Sapagkat sabi ng Biblia, siyempre nga naman, papaano pa mabubuhay ang mga isda? Papaano pa mabubuhay ang may buhay na nilalang na nandun sa isda kung ang dagat, mga minamahal, ay magiging tubig? So ito'y matinding hirap. Sa verse 4, mga minamahal, all the rivers and the fountain of water, all of them became blood, mga minamahal. At ibinuhos ng ikatlo ang kanyang mangkok sa mga ilog, sa mga bukal, sa mga ilog, sa mga bukal ng tubig, at lahat ng ito ay naging dugo. Hindi lang dagat ang magiging dugo. At ang dugong ito, hindi ordinaryong dugo lang, dugo ng patay ng tao. Sapagat ang dugo ng buhay na tao ay sariwa, malangsa lang ang amoy. Pero ang dugo ng patay ng tao, maging ang dagat, ang lahat ng ilog, ang lahat ng bukal, ang lahat, mga minamahal, ng batis, lahat ng tubig. Ibig sabihin, wala na tayong maiinom, mga minamahal, na inumin sa araw na ito. Buong mong katawan ay mapupuno ng sugat. At the same time, sabi ng Biblia, ang lahat ng tubig, mga minamahal, ay magiging dugo. Mamamatay ka halos sa matinding uhaw. Hindi ka lang makainom, mga minamahal, ng tubig sa loob ng isang araw. Iba nang yung pakiramdam, lalo na kung, mga minamahal, mahabang panahon na hindi ka makakainom ng tubig. And we believe in this very moment, mga minamahal, ang mga taong ito ay talagang halos mamatay na sa uhaw. Bakit? Mga minamahal, wala na silang iinumin dahil ang lahat ng tubig, maging ang mga bukal, siguro maging ang tubig sa buko, mga minamahal, ay posibleng maging dugo rin sapagkat ito'y isang uri din ng tubig. So kung ikaw ay may balon, ikaw ay mayroong, mga minamahal, mineral water, ang tubig na yan ay magiging dugo. Ayon po sa sinabi ng Biblia, lahat ng tubig ay magiging dugo at ang dugong ito ay dugo, mga minamahal, ng patay na tao. In verse, mga minamahal, 8 and 9, laktaw po tayo, mga minamahal. Ito po ay pang-apat, mga minamahal ko, na mangkok na ibubuhos ng ikaapat na anghel. At ibinuhos ng ikaapat ang kanyang mangkok sa araw at ibigay nito sa kanya na masunog ng apoy, mga minamahal ko, ang mga tao. Grabe no, mga minamahal. Hindi lang po sugat sa katawan, ang lahat ng tubig ay magiging dugo, wala nang iinumin ng tao, halos mamamatay ang tao sa matinding uhaw. At yung pang-apat, mga minamahal, ang sabi ng banal na Biblia, ibubuhos ng ikaapat na anghel ang kanyang mangkok sa araw at ibinigay nito sa kanya, mga minamahal, yung kapangyarihan upang masunog sa apoy ang mga tao. Kaya ngayon may nababalitaan tayo, mga wildfire, mga minamahal, sample lang po yan. Sapagkat darating ang araw talaga, lahat ng tao, mga minamahal, ay sabi ng Biblia, pahihintulutan na ang araw, mga minamahal, ay
sumunog sa maraming tao. Ito po'y totoo. Sapagkat sa panahon natin ngayon, yung ozone layer, yan created ng mahal na Panginoon as a mantle para po yung direct heat from the sun, that is ultraviolet rays. Ultraviolet rays, yung direktang init galing sa araw, yan po'y nakakamatay sa tanim. Yan po'y nakakamatay sa tao, mga minamahal. At alam po ninyo, dahil yung ozone layer natin na nagtatakip, mga minamahal, sa ultraviolet rays, para yung sikat ng araw ay hindi direktang, mga minamahal, tumama sa tanim, hindi direktang tumama sa tao, ito po'y linagyan ng mahal na Panginoon ng isang mantel, mga minamahal. Kumbaga, sagang, para hindi po direktang tumama ang init ng araw sa hayop, sa mga tao, at ganoon din naman sa mga tanim. Pero dahil sa abuso ng tao, totoo po ang sinabi ng Biblia, mga minamahal, man made their own destruction. Man made their own destruction. Dahil sa gawa ng tao, mga minamahal, nasanay proteksyon ng Panginoon para hindi sila, mga minamahal, mamatay, ngunit ang tao din ang sumisira dahil sa pollution ng mga pabrika, pollution ng mga sasakyan, yung mga spray net, mga minamahal, iba't ibang uring matatapang ng mga pabango. Yung iba'y nagkakaingin, malalapad na mga kaingin, nagsusunog sa mga kabukiran. Ano ang nagiging purpose? Ano ang nagiging resulta? Mga minamahal, nasusunog po yung ozone layer, nasisira ang ozone layer. At ang sabi nila, according to science, sa mga doktor, sa mga expert, na yung laki po, mga minamahal, ng butas ng ozone layer ay kasing laki ng bansa ng Asia, mga minamahal. Kaya magtataka kayo sa bandang Atlantica, mga minamahal, thousands of years, yung mga yelo doon, mga minamahal, cube of ice, mga minamahal, bloke-blocking mga yelo, hindi po yan natutunaw, ilang libong taon na ang lumipas. Pero nagtataka ang siyensya ngayon, bakit yung mga bloke-bloke, mga malabundok, mga minamahal ko ng mga yelo, sa lugar na iyan, lalong-lalo na sa dako ng Poland, natutunaw yung mga yelo sa kanila. Kaya dinidekree nila na darating ang araw, maraming mga isla na mabababang mga isla ay aapawan ng tubig. Dahil lalaki ang tubig, dahil ang mga bloke-blocking mga yelo ay natutunaw na ng matinding init. Kaya nga mayroon tayong tinatawag sa panahon natin ngayon ng mga climate change. Dahil may mga lugar na dati-rati hindi inuulanan ng snow. Pero ngayon ay umuulan na ang snow sa kanila. May mga lugar tayo na hindi nasisikatan ng araw. Totoo po yan, may mga lugar na area na sa buong mundo, may mga bansa na hindi nasisikatan ng araw, mga minamahal, pero sa ngayon, nasisikatan na sila ng araw. Kaya, totoo yung prediction ng Biblia, mga minamahal, sa verse 4, ibinuhos ng ika-4 ang kanyang mangkok sa araw at ibinigay nito sa kanya na masunog ng apoy ang mga tao. Terribly hirap. Kaya wag mong gawing biro ang paglilingkod mo sa mahal na Panginoon. Bilang Kristiyano, bilang anak ng Panginoon, ikaw ay totoo na nasa buong katotohanan under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry, pero hindi po yan garantiya dahil ang kaligtasan ay individual. Sabi pa nga ng mahal na pastor sa kanyang mga anak, hindi ko kayo maliligtas, kahit anak ko kayo. Ang kaligtasan ay individual. Ibig sabihin, hindi ka maliligtas sa pagsusumikap ni nanay mo. Hindi ka maliligtas sa magitan ng pagsusumikap ng tatay mo. Ikaw ay maliligtas ayon sa iyong paggawa, ayon sa iyong pagsusumikap. Nakakatakot maiwan sa rapture. That is great torment, great pain, and sufferings mo, mga minamahal, yung mga taong, lalong-lalo na doon sa mga taong tatanggap ng marka ng 666. At kapag ikaw ay maiwan sa rapture, araw ng pagdagit ng ating mahal na Panginoon, ay pagsisisihan mo, mga minamahal, na ikaw ay isinilang. In verse 5, mga minamahal, in verse 9, 16 verse 9, at nangasunog ang mga tao sa matinding init, and men were scourged with great heat, and blasphemed the name of God, which hath power over these plagues. And they repented to give Him glory, not to give Him glory. Ang sabi rito, nangasunog ang mga tao sa matinding init at sila'y namusong sa pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito. At hindi sila nangagsisi upang siya'y luwalhatiin. Just imagine, grabing titigas ng mga puso ng mga taong ito. Ito po yung mga taong tinatawag sa Biblia ng mga irreprobate mind, na yung kanilang isip at puso ay katulad ng binagang bakal, mga minamahal.
na kailanman ay hindi magsisisi. Grabing suffering. Sa verse 1, binasa natin, buong sugat sa kanilang buong katawan mula ulo hanggang sa kanilang talampakan, matinding sugat. Ang pangalawa, mga minamalang mga bukal, lahat ng tubig, batis, dagat ay magiging dugo sa matinding uhaw ang kanilang mararanasan. Ang pang-apat ay matinding apoy, mga minamahal, na papatay sa maraming mga tao. Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, pero ang mga taong ito ay matitigas pa rin ang kanilang puso. At ang sabi ng Biblia, hindi sila nagsisisi para mabigyan ng luwalhati ang ating mahal na Panginoon. Meron po talagang ganitong uri ng tao na sagad hanggang buto yung kanilang kasamaan. Ang kanilang puso ay ubod ng tigas. Ang kanilang isip ay mga irreprobate mind. Kagaya ng sinabi ko, katulad sila ng nagbabagang bakal. Minamahal, para silang uri ng ulap, mga minamahal, na namumuo para umulan pero hindi makaulan. Ganon katitigas ang kanilang mga puso. Imagine, matinding hirap na pero hindi pa rin nagsisisi. Pero sa bagay, mga minamahal, kahit magsisi sila, sa panahong ito, ang kanilang pagsisisi ay wala ng pakinabang. Ang kanilang pagsisisi ay wala ng kabuluhan. Ang kanilang pagsisisi ay wala ng kwenta. Ang kanilang mga minamalhikbi, ang kanilang paghilak ay wala na pong magiging kabuluhan, mga minamal. Ito ay magiging wala ng pakinabang. Bakit? Sapagat ang panahong ito ay hinatulan na sila ng ating mahal na Panginoon. Yung repentance, yung paghingi ng tawad at pagsisisi, yan ay mabisa pa, mga minamahal, parang matanggap natin yung kapatawaran na galing sa mahal na Panginoon kung tayo ay hindi pa hinahatulan ng mahal na Panginoon. Pero kung dumating na tayo sa mga minamahal punto na hinatulan na tayo ng mahal na Panginoon, ang ating pagsisisi ay wala na pong pakinabang. Puri ng Diyos. Sa verse 10, ikalimang mangkok, mga minamahal, at ibinuhos ng ikalimang kanyang mangkok sa luklukan ng hayop na iyon at nagdilim ang kanyang kaharian at nginat-ngat nila ang kanilang mga dila dahil sa hirap at sila'y namusong sa Diyos ng langit dahil sa kanilang mga hirap at kanilang mga sugat at hindi sila nangagsisi sa kanilang mga sariling mga gawa. Yung ikalima, sabi ng Biblia, ibubuhos na yung kanyang mangkok sa luklukan sa hayop na iyon at nagdilim ang buong paligid, mga minamahal. Great torment, di ba? I-picture out mo, mga minamahal. Ano kaya ang mararanasan mo kung ikaw ang maiwan sa rapture? Ganito ang mararanasan mo kung tumanggap ka ng marka sa noo at marka sa iyong kanang kamay. Magdidilim ang buong paligid. Kanina sisikat ang araw ng matinding sikat, napapatay sa maraming tanim, maraming hayop at maraming tao. Ang panglima, mga minamahal, magkakaroon ng matinding kadiliman sa ibabaw ng lupa. Amen. So matinding hirap ang mararanasan. At ang sabi ng Biblia, kahit sa kabila ng matinding kahirapan, ang mga tao ay matitigas pa rin ang puso at kailanman ay hindi sila nagsisi. Sa verse 12, laktaw po tayo, mga minamahal, pang-anim na mangkok, mga minamahal, verse 4, all the rivers and the fountain of water, ang sabi dito, verse 12 tayo, mga minamahal, sa verse 12. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, verse 11, at sila'y namusong sa Diyos sa langit dahil sa sila'y nagsisi sa kanilang mga gawa. At ibinuhos ng ika-anim ang kanyang mangkok sa malaking ilog ng Euphrates at natuyo ang tubig nito upang mahanda ang daanan ng mga haring mula sa sikatan ng araw. Ito po'y totoo, mga minamahal. Atin po mapapanood yan sa Facebook. Yung ilog of Euphrates, river of Euphrates, thousands of years. Hindi po yan natutuyo, minamahal. Kaya nga po, related sa Bible yung sinabi ng Biblia na darating ang araw, yung ika-anim na mangkok, ibubuhos niya yung kanyang mangkok sa ilog ng Euphrates at ang ilog ng Euphrates ay matutuyo. Ito po'y paghahanda upang agdigmaan, mga minamahal, that is the battle of Gog and Magog, mga minamahal, the battle of Armageddon. Sabi ng Biblia, ito po ay maihanda sapagkat hindi po makakatawid sapagkat ang ilog ng Euphrates, mga minamahal ko, ay napakalapad. It is almost 300 meters to 400 meters, mga minamahal, yung kanyang lawak sapagkat kapag mababang tubig,
mga minamahal, medyo kumikipot yung lapad ng tubig ng Euphrates. Ito'y napakalapad, pero nagtaka sila, mga minamahal, yung ilog na yan ay thousands of years na hindi natutuyo. Pero ngayon, nagulat sila, mga minamahal, bigla pong natuyo ang ilog ng Euphrates. Diba? Related sa Biblia. Ibig sabihin, totoo ang salita ng ating. Marami silang na-discover, mga minamahal ko, na may mga barko na nalunod pala dyan. May mga bangka, may mga ginto pa silang nakuha, mga minamahal. Hindi nila alam dahil nawala ng tubig ang ilog ng Euphrates. Natuyo. Which is, ang ilog na yan ay thousands of years na hindi po yan, mga minamahal ko, natutuyo. At patuloy po tayo sa pagbabasa, mga minamahal, 16. At tayo po ay patuloy na pag-aralan. At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon at ang bibig ng hayop at sa bibig ng bulaang propeta ang tatlong espiritong karumal-dumal na gaya ng mga palaka, sapagkat sila ang mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa, ang sabi ng Biblia, ng mga tanda, at pinaroroonan nila ang mga hari ng buong sanlibutan upang tipunin sa pagbabaka sa kanilang araw, sa araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito na po yung the battle of Gog and Magog. Matinding digmaan, paghahanda. Mga minamahal, at ito po yung mangyayari, mga minamahal, kapag mga minamahal, matapos na ang araw ng pagdagit ng ating mahal na Panginoon. Sa verse 15, narito ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw. Mapalad siyang nagpupuyat, mapalad siyang nag-iingat ng kanyang damit, mga minamahal, na baka siya'y lumakad ng hubad at makita nila ang kanyang kahiyan. At tinipon sila sa dako ng Hebreo, at ito'y tinawag, mga minamahal ko, na Armageddon. It means the battle of Gog and Magog. Mga minamahal, the last and final war. Ito po'y mangyayari, mga minamahal, sa sinasabi ng Biblia. In verse 17, ibinuhos ng ikapito, tayo po'y nasa ikapitong mangkok na po, minamahal, at ibinuhos ng ikapito ang kanyang mangkok sa hangin, at lumabas sa santuario ang isang malakas na tinig mula sa luklukan na nagsasabing, nagawa na. In verse 18, at nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig ng mga kulog, nagkaroon ng malakas na lindol na hindi pa nangyayari kailanman. Sabi ng Biblia, nagkaroon ng matinding kidlat, mga minamahal, at mga tinig ng mga kulog sa ibabaw ng lupa, at nagkaroon ng malakas na lindol. Basahin natin sa English. And there were voice and thunders, lightnings, and there was a great earthquake, such as was not since when we're upon the earth, so mightily an earthquake and so great, mga minamahal. Sabi ng Biblia, matinding lindol ang mangyayari. Lindol na kailanman ay hindi pa nangyari sa ibabaw ng lupa. Yan na po yung sinasabing walang bato na tatayo sa kanyang kapwa bato. Lahat, mga minamahal ko, ay magigiba. Lahat ay mawawasak. Wala po tayong makikitang building na nakatayo. Sabi ng Biblia, maging ang mga burol ay mapapatag, maging ang mga kabundukan ay mapapatag sa matinding lindol na darating. At ang lindol na ito ay mangyayari, minamahal, na hindi pa nangyari sa ibabaw ng lupa. Meron pong revelation ng ating dearly beloved honorable pastor na siya po'y, mga minamahal, na naginip ng isang matinding lindol at nakita po niya maging ang mga bundok ay napatag, maging ang mga burol, minamahal, ay napatag. Ang sabi rito sa verse 19, at ang dakilang bayan ay nabahagi sa tatlo, ang mga bayan at mga bansa ay nangaguho, at ang dakilang Babylonia na nagpapaalala sa Panginoon ng Diyos upang sa bigyan ng inumin ng alak ng kabagsikan ng kanyang kagalitan. Ang sabi ng Biblia sa verse 20, at tumakas ang bawat pulo at ang mga bundok, minamahal, ay hindi na po nasumpungan. Walang takas. Sabi ng Biblia, even their silver, even their gold, save them not. Hindi po sila kayang iligtas ng kanilang kayamanan. Itong mga tao ito ay makita natin ang kanilang kayabangan, ang kanilang pagmamapuri at pagmamalaki sa kanilang mga sarili. Pero darating ang araw, ang mga taong ito ang magsasabing mismo, minamahal, na bundok, tabunan ninyo kami. Even the kings. Amen? Kahit po ang kanilang mga prinsipe, ang kanilang mga generals, lahat ng kanilang mga mighty men, mga minamahal, sila po ay dadanas ng matinding hirap at sasabihin nila, bundok, tabunan mo kami. Dahil gusto nilang mamatay. Ito po yung nakakatakot. Minamahal, last verse po, Revelation chapter 9, verse 6. Basahon natin ang Biblia, mga minamahal, 9,
versikulo 6. Ano po ang sinabi ng Biblia? And those days, 9 verse 6 ng book of Revelation, and in those days shall men seek death, and shall not find it, and shall desire to die, and death shall flee from them. At sa mga araw na yon ay hahanapin ng tao ang kamatayan, at sa anumang paraay hindi nila masusumpungan, at mga nanasang mamatay, at ang kamatayan ay tatakas. Minamahal ko sa kanila. Death will flee away from them. Yung kamatayan, those days men shall seek death, but death shall flee away from them. Hahanapin nila ang kamatayan. Siyempre nga naman, matinding hirap ang kanilang nararanasan. Just imagine, mga minamahal, sa verse 1 pa lang, unang mga minamahal mangkok, first vial na ibinuhos ng angel mula ulo hanggang talampakan, buong katawan, magkakaroon sila ng matitinding sugat, mga minamahal. Ang pangalawang tubig, ang lahat ng tubig ay magiging dugo, mamamatay halos sila sa uhaw. Ang pangatlo, mga minamahal, sabi ng Biblia, ang buong paligid ay didilim, ang araw ay sisikat sa matinding pagsikat, ang lahat ng tao ay mamamatay, sabi ng Biblia. Amen? At doon sa last ng Revelation, ibalik natin ang pagbasa. Meron pa palang nakaligtaan tayo, mga minamahal, sa verse 16. Meron pa palang isa pa, mga minamahal. Basahin natin sa verse 21. In verse 21, Revelation chapter 16, verse 21, at malaking graneso na kasing laki ng talento ay lumagpak sa mga tao, buhat sa langit, at namusong ang mga tao sa Diyos dahil sa salot ng graneso, sapagkat ang salot na ito ay lubhang malaki. Ito pong mga minamahal, malaking graneso, ito po ay tumitimbang ng 50 kilos. Ito po ay pinag-aralan ng mga Bible scholars. Ito pong tinatawag na malaking graneso na kasing laki ng talento, that is 50 kilos, mga minamahal, lalagpak, sabi ng Biblia, lumalagpak na galing sa langit. That is 50 kilos, kasing bigat ng 50 kilos, minamahal ko na bigat, na isang bloke ng graneso na galing sa langit. Just imagine, yung gravity pa lang ay bubulusok sa lupa. Hindi lang po yan isa. Ang katapusang salot ay ito, mga minamahal, uulan ng graneso, at ang bigat at timbang ng graneso na yan ay aabot ng 50 kilos. Imagine kapag bahay mo, tawa, mga minamahal, bagsakan ng 50 kilos na kasing bigat ng 1 kilo, mga minamahal, isang sakong bigas, wasak ang bahay mo. Paano kung dalawa? Paano kung tatlo? Paano kung tao ang tamaan, mga minamahal, ng 50 kilos na graneso na yan, na galing sa langit, na bubulusok, yak na bagay na magkakalusog-lasog ang iyong katawan. Pero ang nakakatakot, sabi ng Biblia, kahit anong hirap, kahit anong mga minamahal sakit na maranasan ng tao, ang kamatayan ay hindi nila masusumpungan. Nanaisin nilang mamatay. Siyempre, matinding hirap, matinding init, matinding uhaw, mga minamahal, matinding sakit, matinding mga minamahal sakripisyo ang kanilang mararanasan because they are worthy sa ganong uri ng sakripisyo dahil hindi sila naglingkod sa mahal na Panginoon. Hindi nila kilala ang Diyos. Yung mga Kristiyano naman na naging pabaya sa paglilingkod sa mahal na Panginoon ay posibleng tumanggap, mga minamahal, lalong-lalo na yung mga Kristiyanong hindi sanay sa pagpa-fasting, hindi sanay sa pag-aayuno. Isang araw pa lang nagbi-break na, mga minamahal. Tayo po ay pinapractice ng ating dearly beloved honorable pastor na tayo po ay matutong mag-alay, mga minamahal, mag-ayuno, sapagkat darating po ang araw na ang number one kalaban ng tao ay yung ating hunger appetite, yung ating gutom. Matatatakan tayo ng 666 dahil hindi tayo sanay, mga minamahal, mag-fasting. Siyempre, paano ka makakabili dahil wala kang tatak? Hindi ka bibili dahil ayaw mong matatakan. Paano yung pagkain? Mga minamahal, saan tayo kukuha ng pagkain? Oo, mag-i-stock tayo, mga minamahal ko, ng 5 sakong bigas, 10 sakong bigas. Hindi kaya mauubos yan? Paano kung maubos yan? Saan ka kukuha ng pagkain? Hindi ka sanay mag-ayuno. Ang mangyayari, yung bottom line, mga minamahal, tatanggap ka ng tatak ng 666. Pero kung sanay kang hindi kumain, sanay kang mag-fasting, kaya mong mag-sustain, kaya mong mag-survive dahil sanay kang mag-fasting, sanay kang mag-alay, mga minamahal ko, ng pag-aayuno. Yan po ang isa sa mga reason bakit tinitrain tayo na mag-alay ng mga pag-aayuno dahil ang number one, mga minamahal, na magtutulak sa atin para magpatatak tayo ng 666, yung ating hunger appetite, yung ating gutom.
Yan po ang unang-unang magtutulak sa atin para tumanggap ng tatak ng 666. Kaya tayo po ay tinitrain. Imagine sa matinding hirap, mga minamahal na mararanasan ng tao, lahat ng tatanggap ng marka ng 666. At ikaw na may iwan, mga minamahal, kagaya ng pinipreach natin, only 1% na lang yung chances mo para mapunta ng langit, that is pugot ulo, minamahal. Kung hindi ka tatanggap ng pugot ulo, hindi ka malalangit. Siyempre, ikaw ay tatanggap na lang ng marka ng demonyo, marka ng kaaway. Mabuti sana kung diretso pugot ulo. Yung daliri pa lang napuputulin, ubo na ng sakit, yung ulo pa kaya. Kaya ang mangyayari po dyan, mga minamahal, hindi papayag ang kaaway. 1% na lang ang sayo, kanya 99%. Siyempre, kung ikaw si Satanas, ako si Satanas, hindi ako papayag, minamahal. Na yung 1% mo, mananalo pa sa 99. Hindi ako papayag. Gagawin ko all cost. Mga minamahal, lahat ng pahirap sa iyo para sumurrender ka, para sumuko ka. Kung maaring tanggalan kita ng mga minamahal daliri, tanggalan kita ng kuko sa kamay, kung maaring dukutin ko ang iyong mata, dudukutin ko yan para hindi na magkaroon ka ng pagkakataon na yung 1% mo mapunta ka ng langit. Kung maaring balatan kita ng buhay, babalatan kita para lang hindi ka na, mga minamahal, magtagumpay pa, hindi ka na umabot sa pugot ulo. Tanggapin mo na yung marka ng 666. Ay, huwag tayong mag-expect na yung pugot na ulo na yan ay malaki ang ating chance. No, huwag na tayong papayag pa. Ngayon pa lang magpakainit na tayo. Ngayon pa lang magpuri na tayo sa Panginoon. Ngayon pa lang ayusin na natin yung paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Ngayon pa lang ganapin na natin ang kalooban ng Panginoon. Paglingkuran na natin siya ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas, ng buong kaluluwa. Sapagkat kapag dumating ang time, mga minamahal, ni-impose ang tatakan ng 666 at hindi ka makasurvive, tanggapin mo ang markang ito. You are totally condemned, mga minamahal. You worship the beast day and night. Magiging alipin ka ng demonyo, mga minamahal. Kaya nakakatakot po, mga minamalang tumanggap ng markang ito. Para sa ating minamahal na mga kababayan na ngayon lamang po nakarinig, I hope na nakatulong po ang mensaheng ito para sa inyo. Sa ating mga kapatiran, na minsan pabaya sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, I hope na nakatulong sa inyo ang mensaheng ito. Sapagkat kailangan tayo po ay maging dedicated sa mahal na Panginoon. Whatever may happen, mga minamahal, ay hindi tayo tatanggap ng markang ito. Tanggapin po natin ang mahal na Panginoong Jesus para sa ating minamahal na mga kababayan na ngayon lamang po nakarinig ang salita ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, the only solution is serving the Lord. Maglingkod tayo sa mahal na Panginoon. Ibigay natin ang buhay natin sa Diyos. Dahil kami na mga anak ng Diyos, naniniwala kami na bago dumating ang matinding kahirapan, ay kukunin muna kami ng ating mahal na Panginoon. Hindi kami tinawag ng Diyos para makaranas ng galit ng Panginoon, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Tanggapin ninyo ang mahal na Panginoon sapagkat ito lamang po ang nag-iisang solusyon para ang Diyos ay magligtas sa inyo. Tayo po'y manalangin sa mahal na Panginoon. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Jesus, ako po'y narito sa iyong harapan, nagsisisi sa aking mga kasalanan. Patawarin mo ko, Panginoon, sa lahat ng aking gawa. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, at tagapagligtas. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng aking buong sambahayan. Mabag ka sa akin, Panginoon. Bigyan mo ko ng pagkakataong mapaglingkuran ka. Maranasan ang iyong katapatan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Kami po'y manalangin para sa inyo. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapagpalang mong pangalan, Kristo Jesus. Kahabagan mo ang aming minamahal na mga kababayan ito. Habang bukas pa ang pintuan ng kaligtasan. Habang may pagkakataon pa, mahal na Panginoon. Na-worship na mo, God. Habang may oras pa, gamitin mo ang programa ito. Aming miracle hour, aming live streaming, mga kursada, mga Bible study na gaganapin at kasalukuyang ginaganap. Maging daan ito ng kaligtasan ng maraming tao. Aming mga kababayan, bigyan mo sila ng pagkakataon, maglingkod. Buksan mo ang kanilang puso at pangunawa. Unawa ng iyong kalooban sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Meron po tayong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang unang-una ay pananampalataya. Makinig ng salita ng mahal na Panginoon because faith cometh by hearing and hearing by the words of God. Ang pangalawa ay pagsisisi, yung godly devotion and heartily devotion unto the Lord. Yung mula sa puso, may pagsisisi galing sa labi
ang pagsisising galing sa labi ay hindi po katanggap-tanggap sa Panginoon. Magsisi tayo na galing sa puso. Ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa mahal na Panginoon. Ilulublog po tayo sa tubig sa pangalan ni Jesus at tatanggapin natin ang ikatlong reglamento ng kaligtasan. Ang pang-apat ay bautismo sa magitan ng banal na Espiritu Santo. Patuloy nating paglingkuran ng mahal na Panginoon sa magitan ng banal na gawain ng ating mahal na Panginoon under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry, headed by the beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wildy Estrada Almeda, mga minamahal. At patuloy po tayong manalangin para sa ating minamahal na mga kapatiran, mga minamahal, batbat ng mga problema, nasa kahirapan, nasa suliranin. Alam po ninyo, mga minamahal, hindi puro pagpapalang paglilingkod sa Diyos. Minsan may pagsubok, may kahirapan. Sapagkat sa bawat pagsubok, sa bawat hirapan, ay meron po tayong aral na matututunan, mga minamahal. Kapag walang pagsubok, hindi tayo lalago. Pag puro pagpapala, hindi tayo lalago. Dahil sa pagsubok, ito'y paraan ng Diyos para tayo po ay maging matibay, matatag sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Tayo po'y manalangin, mapagpalang Ama Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Sa mga oras na ito, batid mo ang aming mga pangangailangang material, pangangailangang pinansyal, lalatigit sa mga spiritual na aming pangangailangan. Hindi pa po binabanggit, mahal na Panginoon, sinasabi ng aming labi, alam mo na ang aming pangangailangan, mahal na Panginoon, ikaw mag-provide ng lahat ng ito. Because we believe, Lord, that you are the source of everything. Sa iyo ang langit, sa iyo ang lupa. Sa lahat ng kayamanan, ito ay sa iyo, mahal na Panginoon. Kung kaya mong ibigay sa amin ang langit, gaano pa kaya ang mga kahilingan ito, mabuti natin mga kahilingan, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kami, nalatigin sa spiritual ng mga pagpapala sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Sa point of contact, mga minamahal, ating pong ilagay ang ating kamay sa ating TV screen. Meron pang cellphone, ihawak mo yung kamay sa iyong cellphone. Sumunod ka sa aking panalangin. Ano mang problema mo, ang Diyos, mga minamahal ko, ay magtulutas. Ano mang karamdaman mo, ang Diyos ay magpapagaling, mga minamahal. Because Jesus heals, Jesus saves, mga minamahal. Through the leading prayer for beloved Honorable Pastor, sapagkat sabi ng Biblia, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Yung mainit, maningas na panalangin ng taong matuwid ay totoong kapakipakinabang, mga minamahal. Mananalangin po kami para sa inyo. Ang Diyos ang magpala, amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Leading prayer for beloved Honorable Pastor, Lord of mercy on us, O God. Iunat mo ang mapagpalang kamay, mahal na Panginoon. Abutin mo po ang aming mga kababayan na bagbag ng mga problema, taglay ang mabibigat ng mga problema, mahal pa yung mga karamdaman, nagpapahirap pawin mo sa lahat ng aming mga kapatiran. Sa pangalan ni Jesus, leading prayer for beloved Honorable Pastor, in the mighty name of Jesus, demons of problem be solved, sickness be healed, infirmities cast out, anumang karamdaman, panghihina, panlupaypay, palalamig, pag-alinlangan, demons of cancer, demons of TB, demons of leukemia, demons of diabetes, demonyo ng panghinat, panlupaypay, palalamig at pag-alinlangan, demonyo ng lang sa aming paglilingkod. Let's talk right now, and by the power of darkness, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at tuwalatiin po ang kanyang dakila at banal na pangalan. Salamat sa dakilang biyaya ng Diyos. Mga minamahal, patuloy po tayong maglingkod, dumalo sa ating banal na gawain dito po sa daka ng Tala, Zamboanga City. Mga minamahal, tuloy-tuloy po ang ating gawain this coming Friday. Ating pong Friday service. Mga minamahal po nating mga kapatiran, magsumika po kayong dumalo sa ating pong mga outreach, mga nearby outreach natin o sa mga outreach sa inyong mga lugar. Patuloy po ninyong paglingkuran ang ating mahal na Panginoon sapagkat ang ating pagpapagal, mga minamahal, ay hindi po sasayangin ng mahal. Our labor natin vain, mga minamahal, may gantimpala palagi ang ating mga pagpapagal. At ang Diyos ang magpala po, mga minamahal, this coming Friday, alas 3 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, ang ating banal na gawain dito po sa dako, mga minamahal ng Tala, Zamboanga City, mga minamahal, ang ating pong Miracle Hour. Ito po ay gabi-gabi, mga minamahal, patuloy po ninyong ipanalangin ang inyong abang lingkod, pagkaluban ng dagdag pa ng mga karunungan at kaalaman para gabi-gabi ay makapag-live po tayo, mga minamahal, ang ating Miracle Hour. Mga minamahal, ang Diyos po ang magpala. At tayo po muna manalangin para sa ating pagtatapos upang pagpalain tayong lubos ng ating mahal na Panginoon. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, mga pangyarihan sa lahat, Diyos noon, ngayon at magpakailan pa man. Sa matamis at mapagpala mong pangalan kami nagpupuri
nagpupuri, nagluluwalhati, nagpapasalamat sa dakilang biyaya at tagumpay na aming naisagawa ang banal na programang ito sa gabing ito. Salamat sa paglalangis mo. Nawang mga salitang ito naming maririnig ay magbigay biyaya at pagpapala sa lahat ng aming minamahal na mga kapatiran. Mahal na Panginoon na narito. Ito'y paghahanda namin para sa kawakasan ng lupa upang hindi madaya at malinlang aming mga kaluluwa bagkus matiyak namin ang kaligtasan at buhay na walang hanggang na iyong ipinangako sa amin. Sa darating na matinding kahirapan, sa nalalapit mong pagdating, ihanda mong bawat iya sa amin upang kami maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Sa aming pagtulog, patulugin mo kami ng mahimbing, ilayo mo kami sa masasamang mga panaginip at mga pangitain. Hanggang sa araw ng bukas, ganapin namin ang iyong kalooban sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ang Diyos pong magpala sa ating lahat, mga minamahal, hanggang sa muli, sa ating pong studio, sa ating technical site, beloved Brother Aljo Dugos, at ito po ang iyong abang lingkod, beloved preacher Brother Jojo Abad, mga minamahal, ay patuloy pong nagpapaabot ng papuri at pagluluwahati. Tayo po ipagpalain lahat ng ating mahal na Panginoon. God bless us all. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. All my life, never knowing what I was reaching for. Never could I find any reason for. Always feeling somehow there must be more. Then there came a light, searching out my heart in the darkest night, touching me with love that I knew was right. Lord of all, feeling all my life, all my life. Looking back, Jesus, through my life you were